it's a lose-lose para sa ating mga kababayan kapag tayo ay tinarget o pag kayo dyan ay tinarget ng bang bang bang. Kasi tandaan ninyo, although malayo ang location ng Iran sa Pilipinas, anything could happen. Why? Kasi maaring meron na dyan sa loob or magpapadala ang Iran. Pwede kasing mangyaring ganito, tanginan nyo Pilipinas ganito, ganyan kayo pinapayagan nyo na ganito, ganan. Eto ang sa inyo. Yung mga ayuda-ayuda na yan, na barya, may namatay pa yata reportedly, mayroon pang nasaktan or something, di ba? So ngayon, mga palangga, talagang babagsak o bagsak na ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kasi ang unang-unang maapektuhan talaga kayo. And explain na natin even before na ang mga day-to-day na kumikita, like nagtitinda sa palengke, jeepney drivers, tricycle drivers, yung mga below sa middle class or even middle class, di ba? Kayo talaga ang maapektuhan. Kasi ang hindi lang maapektuhan dyan, yung mga negosyante, yung mga malalaking income o yung mga kawatan sa gobyerno. Ay, kumusta naman si Marimar o kaya si Betty Lafaya? Sa ating alindog today, kumusta kayo mga palangga? It's a beautiful Friday night. Dito lang yan sa gilid-gilid. Ayusin natin mga vangs. So si Akemi, T8B, how are you my darling? Hi. So ikaw ang unang-una sa balita. Paki-share naman ang ating alindog. Live tayo ngayon sa Maharlikan Travel and News. Paki-share sa ating Boljakan Facebook page. So, mga kababayan at ating Maharlikan Network, nakapag-subscribe na ba kayo sa Maharlikan Travel and News, Maharlikan Network at Boljakan? Ayan, yan ang ating mga Facebook pages. At syempre ang ating YouTube ay Boldiac TV. Ayan, go. Sabi ko kahit anong pagpigil sa atin ay lumalabas pa rin ang ngangabels ng lola ninyo. At syempre gusto kong pasalamatan ng aking team Alindog. Ngayon lang na i-release yung pasalubong sa akin ni Yumi, ng aking grupo sila Channel 167, aking mahal na Reyna. Alright. So Yumi, susubukan ko itong iyong skincare pack. Ang ganda ng iyong packaging. Actually, ito yung inaantay ko sa aking cosmetic din, But thank you so much, my love. You are the best. Okay, thank you. Isang smile naman dyan. Ayan. Para sa madagdagan ng inyong alindog, mag-Yumi skincare pack ka na. Alright. Of course, syempre, ang pinasalubong sa atin ni Ron T. Alright, ang mga bilat kahang ni Lisa Tanas. Ang mga bilat na makakahang ng mga bangag. Thank you so much. I like that, what do you call this, pamalengke bag. Pero ako, ginalagyan ko to ng mga, mga toiletries. O pwede rin lagyan natin ng pera, di ba? Pera na pinaghirapan. At syempre, tignan natin ang enjoy nyo muna ang ating alindog. Ayan, mag-mine na kayo. Well, mine ko na to. Ayan Nelson ngayon ko lang to nabuksan. Talaga may nakalagay MD. Alright, Mother Dragon. Ang dragon, dami naman binigay sa akin. Ang yaman. Aba, ang daming sizes kasi hindi niya alam kung small, medium, o large ako, di ba? Yes, ano ba yan? Bilat siyang Iloy, sabi ni Cupico Blanca. Bilat siyang Iloy ni... Ayan, so to EDSA Friday group. I love you guys. You guys are the best. I'm not a Filipino for nothing. Ayan, EDSA Friday group, mga palangga ko Ang ating mga palangga, mga Muslim sisters and brothers natin, ang halos miyembro ng EDSA Friday group. Protect the people. EFG Marcos resign. How about die Marcos now? Diba? Die Marcos now, inang yan. Uy, ano yun? Meron pa yung ballpen ni Inday Garutay. So binigyan ako ng iba't ibang, ito naman nakalagay, EDSA Friday Group, ayoko sa adiktador. Ayan, adiktador. Yan, iba-ibang mga sizes. Ano to? Okay, ayan. I am not a Filipino for nothing. Okay? There you go. Thank you guys. I love you.
Alright, so pag-uusapan na natin ang aking buhok. Pag-usapan na natin ang mga eksena ngayon. Actually, hindi masyadong maganda yung development sa ating bayan dahil teka lang, mag-alamarimar muna tayo. Oh, alright. Kulang na lang si Corazon. Alright. Sabi ni Grace Win, Tibay. No, the gift lang sa akin yon. Gift. I don't know kung binibenta nila. Pia Trinidad, binibenta niyo ba to? Binibenta niyo ba to? May nagtatanong, i-message nyo na lang. Are you selling these beautiful shirts here? EDSA, Adiktador, ayoko na. Protect the people, EFG. Alright. So mga kababayan, BBM is authenticated pulburon addict, sabi ni Maricel Boyser 8916. Alright. So ngayon mga kababayan, anong uunahin natin? Ano bang title natin dito? Isang toneladang pansit. Di ba? Ni Bangag. Uy, ba't ganyan? Hindi natin nalagyan ng additional title yung ating YouTube channel. Okay. Okay, here we go. Tignan natin ang ating title. Isang toneladang pansit ni Bangag. Di ba napanood nyo yun? Play natin. Alright. Play natin muna yung statement. Actually, nakita ko sa post ni Spokes Harry Roque, my BFF. Kumusta na aking BFF? Nakalipat na siya ng bago niyang bahay. Alright, here we go. Pakinggan muna natin si Bangag, tapos mag-comment na tayo ng konti. Okay, where is that pansit? Okay, pansit. Asan na yung pansit ni Bangag? Nawala na yung pansit. Okay, where's the pansit? Isang toneladang pansit. So si Bangag, meron siyang litanya, di ba, about ito. So, ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil kahit sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayong gumagawa ng tuloy-tuloy pansit para Anyway, nakakatawa lang kasi alam naman natin na talagang wala nang laman yung utak ni Bangag. Meron ba dito, mga teachers? Tika lang, shout out naman sa ating mga palagang teachers. So ngayon lang namin nalaman, I think si Maui, ating palangga ay teacher din. Nagluluto ka ba, Maui, ng isang toneladang pansit? So, grabe yung inyong mga sakripisyo. Parang laging lasing at bangag etong si Bangag, sabi ni Inday na Rakitera. Okay. So, well, nakakatawa yung statement niya. Alam niyo naman, ibig sabihin talagang hindi na nagpa-function yung utak ni Bangag. Okay? Anong ibig sabihin niyan? May masabi lang siya doon sa, I think that was in Mariveles, di ba? Nung nagpa-emote siya. Kung hindi siya lasing, bangag siya, sabi ni Nora. Alam nyo, dito mo makikita talaga na yung utak ni Bangag ay hindi na siya functioning. Kasi yung pag nagsasalta kasi yung isang tao, like ako, nagsasalta din ako sa entablado, di ba? Lalo yung mga salta ko, mga impromptu yan, walang script. Kasi coming from, the bottom of my heart. Di ba? So, si Salado magpatok, tawa ng tawa ka dyan. So, ibig sabihin, yung brain kasi natin, di ba, habang nagsasalita tayo, nagpo-process kung ano yung ang mga sasabihin natin. So, kung yung utak mo ay nasa tamang lugar, ibig sabihin, hindi natutunaw yung mga brain cells mo, katulad di Bangag, hindi ka magsasalita ng ganon. Yung mga teacher natin, mga masisipag, nagluluto ng isang toneladang pansit, ang putang inang Bangag. Alam niya ba, kung gaano kadami yung isang toneladang pansit? It's 1,000 kilograms. Paano magluto ang mga inday ko at mga dodong ng mga teacher, maghalo-halo ba ng mga pansit na 1 tonelada? Puro kabigaan at puro lang talagang kaalputan itong ginagawa ni Bangag. Okay? Sabi nga ni Julie, nagmamalfunction ng kanyang utak. Hindi ka magsasalita, nabuang ka lang. Di ba nakikita niyo naman, anong gagawin natin? Gaganon-ganon na lang siya, di ba? So, nakakatawa na si Marcos Jr. na dapat talaga wala na sa dyan. So, pag-usapan natin yung pangyayari ngayon sa ating bayan dahil
ah, nakakatakot sa part ng mga Filipino dahil ngayon, nag-release ng statement ang Pentagon. Alam niyo naman kung ano yung Pentagon, kung yaan yung hub ng mga military defense namin ng Amerika. Marine Corps, Navy, military, name it. Lahat ng mga departamento ng pag-protect sa gobyerno ng Amerika o pang digma, di ba? Yung mga ganong mga hanash. Siyempre, Sir Rayson Orarte, thank you palang, Gingging. I miss you long time no watch. Saan ka nagpunta? Busy ka sa pagpapayaman, ano? Anyway, so nakakatakot dahil yung utak ni Bangag ay mukhang nilamon na o kaya nalunod na ng toni-toniladang pansit. Hindi naman na bago yan. Alam niyo naman na may saltik yung gagong yan. Alam niyo naman ang adiktos ngumingiwi ng ganyan, ang lolo niyo. Tapos mukhang karikigon na yung itsura niya. Yun o, karikigon yung mukha niya, di ba? Puro parang, hindi parang kinakarma na, pag masama kanda mo, kakarigkigin ka talaga. So, ano ang pumasok sa utak? Buksan natin yung, yung utak ba, yung mindset ba, di ba? Mindset ba? Dito mo makikita, mga palangga, na si Marcos Jr. ay, ang utak niya durog na. Okay? Sabi nga ni Rocky 1988, isama mo pa yung libreng sakay niya na dump truck at patrol car. Exactly. Kita nyo, talagang puro na kabaliwan ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya naman nagkaletse-letse na ang buhay ninyo. So right now, I think unahin natin yung article muna, ng Pentagon. Teka, hanapin ko lang yung article. Mga palangga, we will talk about that. So ngayon, pinost natin yan sa Boljakan. Kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating Facebook page, okay, na Boljakan, Boldyakan. Nandyan ko pinapost ang aking mga travel eklabush at syempre ang Maharlikan Travel News and Maharlikan Network. Share naman dyan. Okay. So, nag-release ng statement ang Pentagon na pwedeng gawin nilang hub or manufacturing facility ang Pilipinas. So, plano pa lang naman, wala pang final decision. Kanina lang nirelease ang statement at binalita na ng Reuters, ng Japan Times at marami pang ibang mga media entities. So, sinasabing tinitingnan daw nila na posibleng gagawing ammunition facility ang Pilipinas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Diyan itatambak kung maging magkasundo ang Pilipinas at Amerika, gagamitin na hub yung Pilipinas, dyan i-assemble yung mga armaments, okay? Or, mga pangdigma, pang-bang-bang-bang. So, ang sinasabi dito, particularly, pwede daw mag-assemble ng mga package ng 30mm cannon rounds na ginagamit ng military sa mga aircraft at iba pang mga pang-bang-bang-bang. Alam nyo na yon, di ba? So, sinasabi dun sa report, mga palangga, na ayon dito, na ayon sa Pentagon, okay, bahagi ito sa mas malaking hakbang at hakbang ng US at mga kaalyado dito upang ilapit ang produksyon ng armas sa Asia. Lalo na sa mga lugar na ituturing na posibleng flashpoints tulad ng Taiwan Strait at South China Sea. Bakit daw ito gagawin ng Amerika? Para mapabilis ang supply ng mga kagamitan ng US. Okay? Dahil nga related dito sa nangyayaring bang-bang sa Israel and Iran. So alam naman natin na mag-partnership tayo ng US and America, di ba? Ganun naman, super friendship tayo ng bonggang-bongga. Talaga namang dapat ganun, alright? Kasi syempre ako ay nasa Amerika, dapat talaga ganun ang mga eksena. So kasama sa plan, ang Japan, okay? When it comes to pagbubuo daw itong mga missile components, chuchu. So ang question natin dito, mga kababayan, kung gagawing hub ang Pilipinas, 'di ba? Gagawing sabi nga dito sa news is defense supply chain ang Pilipinas at gagawin yung mga military exercises, 'di ba? Na mga you know that already. Ang nakakaloka lang dito, teka, natin yung balita.
Okay, ano sa tingin ninyo? Can you comment, my darling Clementine? Okay, here we go. Okay. So, ano ang nakikita nyo dito? Alam nyo kung anong magbebenepisyo sa atin dito? Alright, pabasahin natin ang mga comment ninyo. Alright, so ang tingin ko dito, syempre sa part ng Amerika, maganda talaga doon na may allies ka na anytime pwede mong tawagan, parang friendship yan eh. Hi friendship, medyo nahihirapan ako dito or ganyan-ganyan. Kailangan ko ng place sa aking mga businesses, chuchu-chuchu. Pwede ba gawin nating manufacturing plant yung lupa mo or mga ganyan. So parang ganun yung sistema, mas masaya, mas okay kung may kaibigan ka. But ang question ngayon ng mamamayang Pilipino, ano yung magiging result kung papayag ang Pilipinas na maging military hub or gagawing manufacturing location ng mga armas. Okay? Okay. Kaso ang problema, base ng US ang unang papasabugin, sabi ni Zorro. Exactly. So ang question natin, mabilis ba, magkakaroon ba ng agam-agam ang mga Pilipino kapag nagkaroon ng kasunduan at pumayag ang gobyerno ng Pilipinas? Of course, yes. 'Di ba? So ito yung malungkot na sitwasyon ninyo dyan sa Pilipinas. Alright? Kasi wala naman sinong tao ang gustong gustong mag-bang-bang-bang. Kaya lang nandito na tayo at mag-friendship tayo. So I don't know kung anong maging situation, kung anong magiging desisyon dyan ni Bangag. So ngayon, mga kababayan, gusto niyong malaman sa akin kung ano lang ang magbebenepisyo sa Pilipinas kapag nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Pilipinas na payagan na gawing hub ang ating bansa. Mag-comment kayo. Nasagutin ko na. Huwag natin patagalin. Yung mga AFAM. Diba? Pakitabang ninyo, let's say for example, sa Olonga po gagawin ng hub, Cavite, wherever, sa part ng Pilipinas, mga Inday at mga Dodong, ang pakinabang natin ay ang mga AFAM, di ba? So, syempre magdadagsaan ang mga AFAM, although makakapagbigay ng business, di ba, sa Pilipinas. Yun yung positive part. Okay? Yan yung positive. Tama ba ako doon, mga darling? Bigla ko na naisip yung mga AFAM. So, syempre magdadagsaan ng mga bruskong mga AFAM. Diba? So, darating dyan, let's say for example, babalik sila sa Olongapo, Pampanga, or wherever. Diba? Kung ano man ang location later on, ang magbebenepisyo dyan yung mga girl lalo at mga boy lalo, lahat kayo, diba? Na pwede pwede nyo pakinabangan ng mga AFAM. Ano, gusto nyo? Payagan nyo na kami. Di ba? Payagan nyo na kami na maging, hub ng Amerika, ang Pilipinas, at nagpapadala kami ng mga bonggang-bonggang AFAM. Right? Yun yung positive. But, mga kababayan, sa seryosong usapan, ay di naman ganun kadali yan, okay? Hindi naman ganun kadali naman na tatargetin tayo ng Iran. But, you know what? Nakikita nyo na, previously may mga binabang-bang-bang na mga inosente. Okay? May mga inosente. Basahin ko lang itong comment kasi nakakatawa. Okay? Sabi ni Maria Olele, ang ibig sabihin palangga ang sperm cell ng AFAM. Ganun na nga yun, di ba? Magkakaroon na kayo ng DNA ng AFAM. Instant ahon sa kahirapan, sabi ni Sir Soro. But sa seryosong usapan, mga kababayan, I think papayag si Bangag. Kasi, nakita nyo naman, di ba? Thank you, sir. Di ba, naalala yung pagpunta niya dito nung pag-upo pa lang niya, nung si Biden pa yung presidente. Yung presidente man, nagkamay siya ba, thank you, sir. Para siyang asong ulol. Pero si Trump, hindi pa sila nagkita talaga na formal na with the grand grand welcome, katulad ng ginawa doon sa official ng Japan few days ago. 'Di ba? Na grand welcome, nagyakapan pa sila niyakap pa siya nung official ng Japan. So my point here bilang isang Filipino American, mga kababayan, it's a lose-lose para sa ating mga kababayan kapag tayo ay tinarget
o pag kayo dyan ay tinarget ng bang bang bang. Kasi tandaan ninyo, although malayo ang location ng Iran sa Pilipinas, anything could happen. Why? Kasi maaring meron na dyan sa loob or magpapadala ang Iran. Pwede kasing mangyaring ganito, tanginan nyo Pilipinas ganito, ganyan kayo pinapayagan nyo na ganito, ganon. Eto ang sa inyo. Yun yung mga possible na naiisip ko. Na mayroon na dyan na mga, may term dyan, hindi ko lang maisip ngayon basta, mayroon na dyan mga pwedeng naka-ready na sila to deploy na gagawa ng mga eksena kasi hindi naman, usually naman sa giyera, yung ibang mga bansa na ang tinatarget nila ay mga inosente. It's the same thing na nangyari. Balikan natin yung history. Hindi ko porket nasa Amerika ko ay pinagtatanggol ko yung Amerika. Pero it's the same. Of course, I have to defend my country, both countries, di ba? Pero kasi kung titignan mo yung history natin, mga kababayan, the Battle of Manila, di ba, between Japan, nung sinakop tayo ng Hapon, kung babalikan na naman natin yung history, yung mga galit natin in the past, ng mga ninuno natin, hindi talaga matatapos ang giyera. Kasi 'di ba nung tayo ay inano din ng Japan, sinakop din para matalo ang mga Hapon, nagpasabog ng bang ang Amerika at maraming hundreds of thousands of Filipinos ang nagurgur na mga inosente. Kaya talagang walang panalo sa bang. Okay? Ang panalo lang yung magkaroon kayo ng AFAM. Yun lang, pero ilalighten, huwag natin masyadong malungkot yung pag-uusapan kasi malungkot talaga ang bang, mga palangga. So, sabi ni Carmana, magiging busy uli ang Olongapo at Ermita, apam uli. Kesa naman ang patulan mo, addictos katulad ni Bangag, tapos jobless, doon ka na sa apam na Navy, na brusko, at military, di ba ako, practicality lang. Kasi dati, let's talk about, ilalighten up natin ang conversation natin. Kasi si Palangga kasi ito, nag-comment tungkol sa mga paapam-apam. Sabi ni Carmana, okay, sa mga kababaihan o kalalakihan, but mostly mga kababaihan, ba't ka nga naman, kung pipiliin mo, papatol ka ba sa tambay kaysa dun sa Navy na pwede kang dalhin sa Jamaica? You have to be realistic now sa mga kababaihan ngayon, kaya maraming mga afam-afam. And ngayon, mga kapalangga, kaya ngayon mga lalaking Pilipino, magsumikap kayo para hindi para pag meron kayong liligawan dyan na kapitbahay ninyo, over you and afam, ikaw yung pipiliin. Di ba? So ngayon, mga palangga, yun lang ang mapapakinabangan. Pero ang katotohanan, ay malungkot ang nangyayari sa ating bayan. And now, ito, kapag nagkaroon ng kasunduan, kakaba-kaba na naman ang inyong mga, let's say, sabi ko nga, kung saan lugar man yan, gagawing hub, kakaba-kaba na naman. Recently, may isang strategist, Chuchu daw, na ang Pilipinas ay talagang nasa delubyo na. Okay? Parang, ang sinasabi dito, yung situation ngayon na Pilipinas ay lugmok na. O yung ginamit niyang term, nasa ba yung balita na yun? Okay? Ang sabi niya, okay, ng isang analyst, okay, sa Inquirer, na sinasabi niya itong wag natin pangalanan, Leiko, anyway, nasa state of economic emergency na raw ang Pilipinas. Which is true. Okay, ako naniniwala ako doon. I don't know kung ano yung political leaning nung itong, what do you call it? Itong analyst na to, mga kababayan. Pero ang punto de vista natin dito, totoo na nasa state of emergency. Okay? Economic emergency na ang Pilipinas. Nakita nyo, di ba? Magkano, the last time I checked sa balita, per liter, kung tama yung balita na yon, tumaas na ng $14 pesos to 14.50 per liter. Di ba? So per gallon is like what? Dito kasi per gallon ng aming pagtutugong bala ng ang pagtughong namon ng mga gas dito, mga palangga, per gallon, kayo dyan sa Pilipinas, per liter. So, kung $14, okay, peso, 14 per liter, so sa 4 liters, 14, 28 plus 28 is 28, 56 pesos. Right? 56 pesos per gallon. Ang laki niyan. So, ilang galon ba? Can you tell me, mga darling, ilang galon
o ilang litro ang ginatughong sa isang motor, yung tricycle? Comment dyan please, ilang litro ang laman ng tricycle at ilang litro ang laman ng jeep? Kasi ako sa sasakyan ko na di gas, 14 liters, 14 gallons. Okay, so let's talk about sa regular na sasakyan, 14 gallons. Ang kino-compute natin kanina, 56 per gallon ang dinagdag. Okay? So kung 56 per gallon sa 10 gallons lang na ilalagyan mo, itutughong mo, that's 560 pesos. Then hindi naman tumaas ang sweldo mo, 'di ba? 56 kasi wala ngang contingency plan ang gobyerno ni Bangag. Kaya tama na nasa state of economic emergency na talaga ang Pilipinas. Mga kababayan, kasi nga tumaas ang bilihin, tumaas lahat for sure, bugas, lahat. Kasi syempre apektado lahat yan. Pag tumaas ang gasolina, dahil nga hindi naghanda ang Bangag, wala siyang ginawa, nangako lang, sama-sama, diba? Yung kanyang windmill na yan, for that kadyotang renewable energy, so talagang apektado ang bayan. Tataas ang presyo ng bilihin, bigas, asuka, lahat, even locals. Okay, kahit galing nga ng North, okay, Visayas, ganyan. Siyempre, gagastos ng fuel, tataas talaga dahil nga sa in connection sa crisis na dinadanas natin ngayon. Okay? Ano ba ang expect natin dito sa Bangag na to? Sobrang, dahil nga, yung speech nga lang niya, walang magandang lumalabas sa utak niya kasi sabog siya. Kasi bangag siya. Okay, we're not talking about lang sa fuel. Lahat ito parang chain reaction. Hindi lang tayo nagpo-focus doon sa gas, nagtututok tayo dito sa mga bilihin at syempre, mga kababayan, even yung mga trabaho ninyo. Anong ginawa niya? Libreng sakay para magpa-impress. Meron tayong pondo, chuchu-chuchu. I think 2 point something billion na inirelease for ayuda. Okay? Ayuda and transportation what do you call that? Benefits para sa ating mga mamamayan. Ang mga pinagbigyan na, mga tricycle drivers, right? Hindi siya nation approach. Whole nation approach. Hindi pwede sa Maynila ka lang magbibigay ng subsidy o ng ayuda sa 5,000, okay? Kasi nga, dahil sa mataas ang presyo ng kuryente. Pero ang sabi ni Bangag, few days ago sa kanyang mga press releases, sa kanyang mga balita, okay lang ang presyo ng bilihin. Wala tayong problema sa fuel. We have enough supply for 59 days. Bullshit. Pero ngayon pa lang, nagtataasan na ang presyo. Bakit nagtataasan ngayon ang presyo? Mga buffer stock, mga stocks yan ng mga negosyante. Ibig sabihin, para sa akin, actually, ang 1 gallon is 3.8. Yes, Napoleon. 3.8 liters lang yan, to be exact. Para sa akin, na nakikita natin dito, yung mga negosyante ay nagsasamantala na. Kasi hindi naman dapat ganun ang pagtaas ng presyo ng gas. Right there, ilang weeks na ba? Ang yera, 2 linggo na ba? Magti 3 weeks na. 3 weeks na ba? Anyway, yung mga pagtataas ngayon, ayan, kontrolado na naman ng kaibigan ni Bangag ang presyo ng langis. Dapat yung mga old stocks nila, hindi dapat yan kasali, kasali. Hindi dapat nila itinataas yan sa ngayon. Kasi hindi pa naman yan pasok doon sa effect nitong bang na nangyayari sa Middle East, Israel and America. Diba? So nakita niyo yung pagsasamantala. Ngayon kawawa kayo. Okay? Kasi ang mga band-aid solution ni Bangag na ayuda-ayuda sa mga tricycle driver, pero ang totoo, yung kanyang mga amigo't amiga sa pagsisinghot ng pulburon, ng 1 toneladang pulburon, ay kinokontrol na ang presyo ng mga bilihin, itinataas na, even though hindi pa yan affected dun sa result ng bang. Nakita ninyo? Yung mga ayuda-ayuda na yan,
na barya, may namatay pa yata reportedly, mayroon pang nasaktan or something, di ba? So ngayon, mga palangga, talagang babagsak o bagsak na ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kasi ang unang-unang maapektuhan talaga kayo. And explain na natin even before na ang mga day-to-day na kumikita, like nagtitinda sa palengke, jeepney drivers, tricycle drivers, yung mga below sa middle class or even middle class, di ba? Kayo talaga ang maapektuhan. Kasi ang hindi lang maapektuhan dyan, yung mga negosyante, yung mga malalaking income o yung mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Ang number one kayo, tayo, di ba, na mga consumers. Kaluluoy talaga kayo. Ang magiging ano lang dyan, ang magbebenepisyo lang actually, na malaking benefits dyan yung mga, what do you call that? Exporters. Okay? Pag importer ka kasi, tumaas na yung dollar ngayon, ng bonggang-bongga, di ba? Tumaas na yung dollars, yung mga, tama ba? Import coming in. Okay. So, yung mga importer, malaking dagok sa kanila. But yung mga exporter, yung mga nagdidegosyo sa Pilipinas, nag-export, medyo, somehow, magbe-benefit sila. Alright? Okay. Sabi ni Begawart, Madam Marlica, 1 US gallon is 3.79 liters. Okay, yeah, 3.8. Ni-round off ko na palang. Ni-round off na natin ang bonggang-bongga. So, ganun pa man, ito yung epekto kapag bangag ang presidente mo. Alright? Ngayon, di ba, ang sinasabi ng yung ibang mga OFW, mga nanonood sa akin, huwag po tayong matuwa dahil ang dolyar ay pumalo na. Sa 2 days ago, $1 is equal to 60 point something. Okay, malaki lang yan, tignan. Okay, malaki lang pag nagpapalit ka, di ba, yung $100 na pinadala sa'yo, magiging what? Ano tawag dito? Magiging 60, let's say yung dati yung $100, 55 o what 5,500. Pag pumunta ka ngayon sa papalitan sa bangko, magiging 6,000. Syempre, ang laki nga naman. Pero sa totoo lang, yung tinatawag nilang purchasing power ay liliit din. Kasi tulad niyan, tumaas. Kung dati 1,000 ang isang, this is just an example. Kunyari 1,000 yung isang sakong bigas, dahil tinaas na, nagsamantala na ang mga negosyante, magiging 1,500 na yan. So there's wala ring kwenta. Yun kasi ang yung mentality minsan ng ating mga OFW na ang taas na, pero hindi natin nasusuri yung pinakalalim ng impact nito ng pagbagsak ng peso value between US dollars. So malungkot ang buhay natin sa Pilipinas dahil nabasa ko din sa article, mga kababayan, na sabi ng DENR, okay, na shortage na rin tayo sa tubig. Okay? Shortage na rin tayo daw sa tubig, lalo na sa kamay nilaan. Nabasa nyo ba yon? Lahat ito nang nangyayari sa bayan natin dahil sa maling pagpapalakad sa gobyernong bangag. Okay? Ngayon, ang article na yan, basahin ko lang to . Okay, where is that article, mga palangga? Okay, hanapin ko lang yung article. Anong sinasabi ng article? Pentagon, that's the one article. Okay. Alright. So ngayon, shortage, okay? Meron tayong, I think that was kay Spokesari, Okay, but anyway, hindi natin kailangan basahin ang buong artikulo. Okay? Ang question natin dito, dahil shortage tayo sa tubig, naglabas ng article ang bilyonaryo patungkol dito kay Razon, okay? Ng Manila Water, na tinitignan nila na ibuksan or kuna ng supply ang Wawa Dam. Okay? Ngayon ang question ko dito, ang sinasabi dito sa bilyonaryo, ultra-bilyonaryo Enrique Razon Jr.'s Manila Water Company is accelerating a multi-billion peso diversification of its raw water supply to reduce decades-long reliance on a single source and ensure reliable service for 7.8 million customers. Alam mo, may nabasa ko ngayon nag-comment doon sabi gano'n, ang tubig ay bigay ng Diyos, pinagkikitaan ng mga negosyante. Totoo yun. Mga kababayan, nakita ninyo, ang mga Pilipino, luging-lugi talaga. Dahil, I'm not saying, okay,
na itong si Razon, kundi yung iba pang mga private, yung mga negosyante. Katulad niyan, okay, sa Pilipinas, ang mahal ng tubig, magkano ba ang mga bills sa tubig? Okay? Dapat talaga gobyerno ang may hawak ng tubig. Kaya ako to sinasabi, gusto ko itap tong topic na to nung nabasa ko kanina. Nung pumunta ako sa Austria, pwede kang uminom ng tubig. Kasi galing sa Mountain Alps yung kanilang mga tubig. Directly, pwede kang uminom. Nagbabayad din sila ng kanilang mga bills for sure. Pero mga kababayan, yun ay ang nagpapatakbo ang gobyerno. Okay? Ngayon sa atin sa Pilipinas, puro lahat private. Mga kaibigan ni Bangag, kaibigan ng mga previous mga administration, I'm not saying na si Bangag lang. Yung mga nakaraan pang administration. Ngayon, pakabot na itong charger ko, palangging. Okay, ngayon, naputol. Alright, ngayon, mga palangga, eto based on experience na nag-travel ako, when you go to Switzerland, di ba, you can drink water sa tap. Sa atin, ang hirap-hirap na ng buhay natin, mga kababayan, lahat pinrivatize, lalo na sa Metro Manila. I believe sa Davao and Cebu, hawak ng local government yan, and that's really good. Pero sa Maynila, sabi ni Rezon, at sabi dun sa article, na magkakaroon, itong Wawa Dam ay tinatarget na magkaroon, na mapapakinabangan ng consumers na around 7.8 million Filipinos or household o bang kabayan. My point here, ang amount ng negosyo ng Manila Water, around 1.5 billion dollars. Okay? Yung worth ng company. So it's like 90 billion. Tama ba? 1.5 times 60 kunyari. Okay. 19 billion pesos. Tignan niyo yung word ang word, yung figures. 90 billion pesos ang worth ng kumpanya ni Razon, ng Manila Water and Ayala. Okay? 90 billion pesos. Is it 90? 60, 90. Correct. Okay? Maliit lang yan. 90 billion meaning, yung ikino-compare ko sa ninakaw ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Sandro, na mga flood control o infrastructure money na in-expose ni Zaldico. We're talking about trillion pesos. 100 billion pesos. Yung statement pa lang ng 18 Marines, 805 billion. And ang worth ng company na nagbibigay sa atin ng tubig from private sector, from that Manila Water, na pakinabangan ng 7.8 million is only 90 billion. Ang pinupunto ko dito, putang ina. Kung gusto ng gobyerno na hindi yan ibigay sa mga private property companies, yung 90 billion, barya lang yan. Bakit ko gusto na ang Manila Water o yung pagsusupply ng tubig dapat i-subsidize o hawakan ng gobyerno? Pwedeng-pwede yan. Katulad ng Austria, kasi 100%. I think government, based on sa mga nakausap ko at nabasa ko rin na almost like 100% gobyerno nagpapatakbo. Sa atin pwedeng gawin yon. Kasi yung 90 billion na worth ng company ng Razon, mga kababayan, syempre, water treatment, pagpo-provide, pag-maintain ng kalinisan, ng supply ng tubig, pwedeng gawin yun ng gobyerno. Okay? At kapag gobyerno na sana ang may hawak, dahil kaya naman natin 90 billion na ang worth ng company niya Magkano ninakaw nila Bangag? 805 billion, 1 trillion. So doon pa lang sa tubig sana makaalwan na yung mga tao. Ang sinasabi ko, kasi let's say for example, na ang markup nitong mga private companies na ito, let's say lang, kasi hindi ko naman alam yung exact amount, yung figure. Let's say kunyari, ang gastos lang ng private companies for bawat bahay, family of 4, 100 pesos lang dapat ang babayaran ninyo. Dahil ito ay negosyo, instead of 100 pesos a month, gagawin nilang times 10, kunwari, magiging 1,000. Sabi mo na lang times 5. So, 500 pesos. Whereas, na kung ito'y hawak ng gobyerno natin,
baka naman pwedeng plus 100% lang instead of 500%. So kung 100 pesos ang bill mo per month, baka pwedeng 200 lang. Syempre, kailangan ng maintenance even though government owned, di ba? Kailangan ng mga maintenance, water treatment, chuchu-chuchu, logistics, ano pa ba ang mga tawag dyan? Mga nagtatrabaho dyan, babayaran, da. Pero kasi pag private, times 5 times 1,000. Pero bakit ayaw gawin ng gobyernong ito? Pera, negosyo, or pakikipagsabuatan, o sige, bigay ko to sa yung kontrata na to. Meron akong 30% dyan. Sino ang lugi? Pilipinas. Ay, Pilipino. Diba? Yun ang, nakita ko kasi yun eh. Kasi tinatanong ko yung mga palangga ko, shoutout sa mga taga-Europa, na pwede bang inumin yung tubig? Kahit nasa CR ako, kay Spokes Harry Roque sa kanyang apartment, umiinom ako ng tubig habang nagsha-shower ako. Ginagawa niyo ba yan sa Austria? Di ba? Kahit na dun sa CR galing yung tubig, iniinom ko kasi galing sa Alps eh. Malinis. Hindi naman porket galing sa Alps ay hindi na yan tinitreat ng mga Austrians. Di ba? So gusto ko sana, that's the good thing, no, kapag nagta-travel ka abroad, nakikita mo yung difference ng iba't ibang bansa, yung approach. Imagine mo, 90 billion lang ang pesos ang worth ng ng Manila Water. 'Di ba? Pero sa atin sa Pilipinas, kawawa kayo. Pati ang sabi nga ang tubig ay buhay. Pinagkikitaan tayo. Kinakawawa tayo. But syempre, mga balita, 7.8 million consumers ang makikinabang. Free ba yon ang pakikinabang? Magkano bilang kuryente? Anong tubig nyo? We're talk about kuryente. Okay? Sabi ni Bega Warp, Madam Maharlika, yang si Enrique Razon ay dating tumawag kay PRD saying na sila daw na oligarchs ay own daw nila ang Malacanang at ang gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya ba yun palangga? Si Norway din pwede mong inumin, sabi ni Ruby Valle. Diba? Magkano ang bill ninyo? Mag-comment kayo dyan. Magkano ang bill nyo sa tubig monthly? Sa Singapore din po, potable ang tap water. The government invests in advanced water treatment facilities, sabi ni Kato B. Sabi ni Melvin, ate, yung mga yan, nagbabayad pa kami para sa water recovery from the waste. Pero wala yan ganap. Kaya lumalabas ang Pilipinas, pinakamatinding ocean polluted sa buong mundo ngayon. Good point mga palangga. See that? Ganito kasi pagbangag ang gobyerno mo. Kaya sabi ni Jennifer, si Coricong ang nag-umpisa sa lahat ng mga collaboration na yan. Ayun na nga. Magkano tubig nyo? Sabi ni Celeste, 3,000 po kami from Prime Water. Yung may-ari niyan, mga Hudas na Villar o Prime Water, 3,000. Imagine mo. Dapat ang babayaran na baka 500 pesos lang yan. Kung yan ay paghawak ng government. Diba? So yan yun. Yan, excuse me. Yan yung impact, mga kababayan, kapag bangag ang inyong presidente. Mahal ngayon, ang sasabihin niya, huwag kayong mag-alala, kontrolado, normal lang. Ano sabi niya? Normal lang ang mga presyo, chuchu-chuchu. Eh ngayon, nagsitaasan na. Kawawa ang Pilipino. Kawawa kayo, sabi ko nga, yung below, yung mahirap, yung nasa middle class, below middle class. Ang mga swerte lang, yung may mga malalaking negosyo, yung mga magnanakaw, mga kababayan, kasi yung ginagawa ni Bangag ngayon, Band-Aid Solution, ang mga ayuda-ayuda niya, dapat noon niya pag ginawa, dapat you expect the worst scenario kapag ikaw ay presidente na pwedeng mangyari na magkaroon ng kaguluhan. Eh, hindi nga nila pinaghahandaan yan kasi abala sila sa pagnanakaw. Abala sila pag i-impeach kay Inday Sara. Yan ang pinagkakaabala ng Bangag ninyo. Yung mga ginagawa nilang ayuda, puro pangako, chuchu-chuchu, di ba? Dapat, ang sabi ni Bangag, kailangan alagaan natin ang mga fisher folks. May mga, di ba, nung in-interview ko siya, ang ating mga farmers. Magsasaka, tama ba? Magsasaka, mangingisda, chuchu. Kala pala kasi natin para maging Singapore-like tayo. Alpot ang botomesa. Ano nangyari? Nasaan? 'Di ba? Dapat sa ganitong panahon, sa ganitong kaguluhan, ang ating bansa ay secured when it comes to agriculture. Hindi na dapat tayo nag-i-import. Dahil ngayon, tumaas ang dolyar. Eh sana ako yung mga storage na pinangako sa mga farmers like onion, di ba? Naging issue yan noong 2022 nung nagmahal ang sibuyas.
Dapat ang mga magsasaka talagang binibigyan ng prioridad. Yung mga lupa na pinabayaan ng ating mga kababayan na nag-OFW, nag-abroad, dahil walang tulong ang gobyerno, dapat yun ang inuna ni Bangag. Na pauwiin ng mga OFW, bigyan ng pautang, zero interest, basta magkaroon lang ng magkaroon lang ng, bigyan ng punla, ng binhi, ng abono, kung ano-ano pang mga ayuda ng government, not free, but zero interest, para ganahan ng ating mga palanggang OFW kaysa magpakatulong nandoon sa Middle East at iba napapatay pa at ngayon napapauwi na walang pag-asa pag-uwi sa bahay dahil wala naman ayuda ang gobyerno para tulungan sila ng panghabang buhay, di ba? So dapat ang ginawa ni Bangag, pag-upo yan, dahil yun ang pinangako ng putang inangiwi na yung addictus na yan, pinautang ang ating mga farmers, ang ating mga lahat ng pwedeng pautangin ng zero interest, yung mga lupang nakatiwangwang, patamnan ng lahat, bahay, kubo, kung ano na mga agricultural products para maging sufficient or magiging stable ang buhay natin para sa hindi ganitong gera, saan tayo pupunta? Ang bigas, ini-import natin. Ano pa mga ini-import natin? Ang asukal, ini-import natin. Ang dami mga asukarera dyan. Asukarera di Maharlika sa iba't ibang mga probinsya na dapat tulungan itong ating mga farmers. Wala, mga palangga. Ang sabi ni Bangag, ika-cancel, isususpend muna natin yung excise tax sa chuchucho. Hindi naman, pabago-bago, titignan pa natin. Kasi yan ay dinidiktahan ng kanyang mga kasinghutan na mga business partners niya sa pagnanakaw sa kaba ng bayan at pagnanakaw pagsasamantala sa mga consumers. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya tama yung sinabi kanina ng analyst na yun, nasa state of emergency ang ating bayan. Kaya kaluluoy talaga kayo, mga palangga. Sobrang kawawa. Lahat kayo, truck drivers, lahat ng drivers, mga nagtitinda. Sabi ko nga, kaluluoy talaga kayo kasi pinapabayaan ninyo na ang Bangag na nagpatuloy sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling dyan sa ating bayan. Pinangako ni Bangag, naalala ko na yung interview ko siya, palalakasin natin ng mga local production. Chuchu, bigyan natin ng irrigation. Sabi pa nga niya, di ba, lagi yung sinasabi, farm to market roads. Asan na yung budget dun sa market, mga roads, sa mga infra? Ninakaw ng jutang Genemes na pamilya niya na dapat, sabi ko, kahit 10 ng buhay nila, pamilya nila ay kulang pa, kahit dikdikin mo sila, kahit gawin mo silang bopis, mga kababayan, wala. Dahil pangako ni Bangag, sama-sama, na, di ba? Mga pa-emote niya na mga windmill bullshit. Nabudol talaga tayo big time. Kasi kung ginawa ni Bangag yung mga pinangako niya, during the campaign at nung mga interview niya, naayusin natin yung mga storage facilities, chuchu. Wala, gagawin nating Singapore, chuchu, wala. Kasi abala sila, suportahan natin. Bila ko pang naalala, Marlica, tignan natin, suportahan natin yung mga MSMEs. Small, medium enterprise, chuchu. Paimbitahan natin yung mga investors, chuchu. Putang na, paano papasok ang mga investors? Sabi nga ng US, department, di ba? Na ang talamak, ang red tape sa Pilipinas. Pagpasok mo pa lang, ang mga nangingikil, bonggang-bongga ang mga hinihingi, multimillion. Kaya paano papasok ang mga investors? Lalo na ngayon, sa gitna ng bang. May papasok pa bang investors sa atin? At gagawin na hub ang Pilipinas kapag nagkasundo. May papasok pa ba na investors sa ating bayan, mga kapalangginging? Wala na. Bagsak ang pera natin. Nagtaasan na lahat. Di ba? Ano gagawin ninyo? Patanggal nyo na yung Bangag na yan. Dahil abala sila sa politika sa atin na mga nagsasalita like me, Inday Sara, Harry Roque, PRRD, pinakidnap ng hayop na Bangag na yan. Tapos ngayon, sabi ko nga, kawawa talaga kayo. Magkano dollar na ngayon? Diba? 60.10 no nakaraan. Kaluluoy kayo. Ano gagawin natin, darling? Narinig ko sa Davao pwede inumin galing ng gripo, nandoon nakatira po ako. Diba? Well,
when you talk about o sa New Zealand, $35 lang daw, Sabi ni Asila Carr, $35 lang. Tignan mo, napakamura. Sabi ni Dens, 1.3 daw yung binabayaran niya. Naku, tubig namin, 3-4 na lang sa loob ng bahay, 2,000. Nakita ninyo? Sa Davao ba pwedeng inumin? Nung bata ako, wala naman kaming water supply, sa balon lang kami, deep well. Di ba, kinuwento ko yan sa inyo, nakahiwala yung pang-inom, nakahiwala yung panlaba. So wala kami binabayaran kasi ng time na yun, medyo malinis pang kalikasan. Spring water. Minsan, punta ka lang sa pupunta kami ng bukid, may nadadaanan kaming burol. Is it burol? Yung mga lumalabas na sa lupa ng mga tubig. Gaganon ka lang. Gaganon. Di ba, ng mga bata tayo sa probinsya, mas malinis. Ngayon, andyan ang mga damuhong mga negosyante. Pinaghuhukay na ang minahan. Lahat na lang, ambot, anong gawin natin, mga palangga, sakupin na lang namin kayo, di ba? Sabi ko sa'yo. Madam, sa Prime Water, 355.6 minimum with tax dito sa Bulacan, sabi ni Michael. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung maayos ang gobyerno natin, tayo na yan, water and power, katulad dito sa Pilipinas, sa Amerika. Although sa Amerika, hindi naman 100% talaga na, tawag dito, na government, owned, may private, partnership din, but at least controlled. Right? ETL case, yes, bukal. Tama, yung mga bukal nung unang panahon. Wala kaming bill ng tubig nung unang panahon eh. Pumupunta lang kami doon, mayroon kaming balon na talagang, I don't know kung bukas pa ba yung mga balon na yon. Sa Bisaya, talagang yung tubig umaagay, talagang sarap, malamig-lamig. Minsan iniinom pa namin yung tubig ulan. Sino nakainom sa inyong tubig ulan? Meron kaming mga sahuran, yung alibi. Alibi, yeah, tama. Anong alibi sa English, palangga? Alulod. Di ba? So yung mga tinutuluan mayroon kaming tubig ulan, may tubig may marumi, may yan ang mga ganon. Malinis sa tubig noon. Ngayon lahat ay pina-privatize na kasi nakikita nila na pwede lahat nilang pagkakwartahan. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas, nating mahal. Kaluluoy talaga tayo, OFW ka man, maliit ka negosyante, kaya grabe talaga sabi nga, malupit ang epekto nitong bang-bang-bang. Even before the bang-bang-bang, ang hirap naman talaga ng buhay ninyo dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mga bangag. Wala na silang ibang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw, ubusin ang pera ninyo, at ilalaan sa iba't ibang mga bansa. Samantalang kayo, nga. Sobrang nga, mga kababayan, kaluluoy man ang ating mga palangga, mga OFW. Ang dati, kahit na sabihin nyo sabi ko nga, you talk about mataas ang dolyar from 556. Diba? Kung nagpadala ka ng $500, 56 per bawat isang dollar. How much is that? Like 28,000. Now $60, 30,000 na. 500 5 times 6, 30. So that's 330,000 pala. Ang taas ng presyo ng bilihin. Kaluluoy kayo talaga. Sobrang kawawa ang ating mga palangga. Kasi syempre, lahat ini-import natin. Yun nga, fuel. Yung bigas na dapat sa atin na nanggagaling yan. Yung mga gamot ninyo, syempre, tinatransport yan. Okay? Imbis na tayo na ang mag-manufacture ng mga gamot. Food, mga dilata, di ba? Lahat. Kaya sabi ko, anong gagawin natin? Ngayon, nakaipit na tayo sa gerang ito. Anong gagawin natin? Dapat tanggalin ang isang bangag na nagsasabi na mga teachers, kayo ay nagluluto ng 1 toneladang pansit. Isa sa mga trabaho ninyo, nagluluto kayo ng 1 toneladang pansit. Ano ang pumasok sa utak ni Bangag? Bakit yun ang binitawan niya? Ibig sabihin, sabog ang kanyang utak. Kaya hindi niya ma-compose yung mga with sense na mga usapin. Kasi nga, bangag na si Bangag. Di ba? Kaya na lang, ganun na ganun ang kanyang mga pananalita. Ganun na ganun ang tirada sa mga Duterte. At by the way, napanood nyo ba yung interview sa SMNI ng Japanese na activist researcher na si Shukiji Fujiki? Diba? Yung salta sa UN. Mga kababayan, napakaganda ng interview. Kasi diba, nag-viral yun. Ako nagpa-viral yun ng bonggang-bongga, ha? Yan. Acknowledge yun naman ang alindog ko.
So tayo nagpa-viral niyan. So na-interview siya ng SMNI, kaya daw niya ano tawag dito, kaya daw niya nabanggit doon sa UN dahil nakita niya yung mga nakita din natin doon sa kanyang speech, 'di ba? Na dapat si Pangulong Duterte ay litisin sa kanyang sariling bayan. At I hope magkaroon ng bunga, mga palangga, yung pag-call out ni Fujiki sa ICC na supposedly ay nagbibigay ng proteksyon sa mga human rights, chuchu. So sabi ni Fujiki doon sa interview sa SMNI na sa Japan at sa France, I think sa France-based siya, na nakikita niya talagang tumutulong siya sa mga biktima, not only ano pa, may mga binanggit siyang bansa. But mga Filipinos daw sa Japan na tinutulungan niya when it comes to sa ganitong klaseng mga naaagrabyado. And it's really good na mayroong Japanese citizen, okay, o Japanese personality na idinala sa UN o sa international stage ang tungkol sa issue ni PRRD. Kasi si Bangag na naman, sabi ko nga itong mga pinag-usapan natin, connected lahat eh. Si Bangag, si Satanas, si Tambaluslos ang may ang mastermind sa lahat ng pangbababoy sa bayan natin, pagkidnap kay PRRD. Kaya naman ang sinasabi ng Japanese researcher na yon na dapat Pilipinas ang mag-solve ng problema tungkol sa issue na binabato kay PRRD dahil the same na sinasabi ng mga gagaling na lawyers like spoke Sari Roque na functioning ang ating batas sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya sinasabi dito ni Fujiki na talagang mayroong aspect ng politika sa side ng Bangag administration. Kasi dapat ang Bangag administration ay hindi na pinakidnap ang PRRD, pero kasi kaya nila ginawa yon kasi kung si PRRD hanggang ngayon ay nasa Pilipinas, baka or pinakulong nila si PRRD gamit ang kanilang illegal na gawain, baka magkagulo ang Pilipinas. Kaya ngayon, nung last year, pinakidnap nila si PRRD. Diba? Gusto nilang ilabas si PRRD sa Pilipinas. Dahil alam nila yung power, alam nila yung pagmamahal ng taong bayan, which binanggit ni Fujiki yan. Talagang sobrang ina-admire ng majority ng Filipino, na mga Filipino people, si PRRD, sinabi dun sa interview na yon. Kaya ginawa ni Bangag yun. Pero look at now, may nirelease si John Vic Remulla, na pupuntahan daw niya si Zaldico sa Portugal at kanyang dudukuti na naman. Pauuwiin. Yun ang sinasabi, pauuwiin. Pero yan ang other words ng papakidnap na naman or ipapadukot kasi ang gobyerno ni Bangag ay may history na ng pangingidnap. Remember, distressed mother, pinakidnap ang kanyang 2 menor de edad, ginawa ng gawa-gawang kaso, fabricated crime si distressed mother para nila makidnap yung 2 bata, pero hindi sila nagogi kay distressed mother. At ang nasa likod nun, ang Bangag administration, si Marcos at si Liza Tanas. At ito rin ang gagawin nila ngayon kay Zaldico. Kaya Zaldi, huwag ka nga pumayag, nakikidnapin ka ng mga Bangag. Dahil dyan sila magaling. Bakit nila gustong iuwi si Zaldico sa Pilipinas? Kasi gugurgurin nila, ikukulong nila, pahihirapan nila. Kasi if you compare Zaldico, of course, di ba? Kay PRRD, si PRRD, naging former president, mahal na mahal ng taong bayan. Kaya si PRRD, ilalabas nila. Bakit hindi nila hayaan si Zaldico dyan? Sa Europa. Bakit hindi nila hayaan si Harry Roque sa Europa? Gusto nilang dukutin. Like me, gusto nilang i-extract. Di ba? I-extradite daw ako. Mga bobo. Gusto nila akong kidnapin. Meron silang dinalang manggugurgur sa akin. Bakit si PRRD inilabas nila sa bayan natin? Kasi iba ang power ni PRRD when it comes dun sa pagmamahal ng taong bayan. Kasi ang political power ni PRRD, ang karisma, lahat ng antas, okay, na kay PRRD. Kaya kinidnap nila si PRRD. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo talaga sa mga foreigners katulad ni Fujiki na nagsasalta at idinala sa international stage. Okay? Ngayon, anong ginagawa ngayon ng mga mainstream media? Wala, pinapatay yung issue. Ayaw nilang what? Ayaw nilang pag-usapan. Ang issue na yan. Kasi ayaw nilang malaman na may Japanese citizen na nandun pumunta sa UN para ilaban
ang nakikitang injustice na nangyari sa Pilipinas at yung ginawa ng ICC. 'Di ba? So yun ang pagkakaiba, mga palangga, ng Duterte, ni PRRD, sa issue na ginagawa nila kay Spokes Harry, kay Zaldico na gusto nilang iuwi, sabi ni John V. Cremulya. Okay na? Sagana sa Pukido. You know what I mean? Yan ang katotohanan, kaya dapat talaga mawala na yung mga hayop na yan. Okay? Mawala na yan, parusa lahat ang ginagawa sa ating bayan, kaluluoy kayo, tubig lang, pahirapan na tayo, di ba? Tubig lang. Tubig pa lang, tinataga na kayo dyan ng mga businesses na mga kaalyado ni Bangag. Nasabi nga nang nag-comment, ang tubig ay buhay, bigay ng Diyos. Pwede na ang gobyerno ang mag-provide niyan sa atin sa mga ninakaw nilang not only billions but pag pinagsama-sama mo, trillions of pesos budget ng Pilipinas, pwede na ang gobyerno natin, kung para talaga sa Pilipino, tayo na ang mag-provide ng water, power sa ating mga mamamayan. Alam mo siguro saya-saya ng Pilipinas, ang ating mga magsasaka, provide ng zero interest na pautang para ganahan sila, di ba? Ganahan sila sa pagtatanim nila, pero bakit nga hindi ginagawa yan ng gobyerno? Kasi may pera sa smuggling ang mga bangag. Nagsasmuggle, nag-i-import, di ba? Nag-i-import tayo ng asukal, ng bigas. Kaluluoy naman tayo, saganang-sagana tayo sa mga, mga produce o mga produkto na yan. Naalala nyo, di ba sabi ni Bagag, yung Thailand, yung ganyan. Sa atin lang yan nag-aral nung panahon ng ama ko, chuchu-chuchu, dyan sa Erie. Remember that? Asa na si Bangag ngayon? Self-sufficient ba tayo when it comes to rice? Onions? Wala. Kasi ayaw nilang tulungan ang mga farmers na bigyan ng zero interest na pautang, pauwiin ang mga OFW, i-classify si OFW 1, 2, 3, meron tong 12 hektaryang lupain na pwedeng tamnan ng ganitong produkto. Tulungan natin, zero interest. Di ba? Ayaw nilang gawin yun sa inyo. Kasi mas gusto nilang import ng import para kumikita si Bangag. Iyan ang katotohanan at kalungkutan sa bayan natin. Sabi ni Vega Warp, Madam Marlica, dati na sinabi ni PRD noong August 2016 pa lang, na destroy the oligarchs kasi these oligarchs ay pahirap sa buhay. I hope, Inday Sara, pag ikaw na palangga ang maging presidente, i-appoint mo ako bilang destroyer. Mega Warp, destroyer, taga-destroy ng mga oligarchs, taga-gurgor ng mga kawatan. Wala pang isang minuto, gurgor na silang lahat. Ilalaglag sila lahat sa bangin. But anyway, sabi ni Mickey 60 Prune, dati ang Pilipinas ang pinakamaraming klase ng bugas. True. When you go to dito sa mga tindahan, made in Thailand. Wala ka man lang makitang made in Philippines. Kaluluoy, sabi ni Jigs Calicvis, Eid Mubarak palangga, Miss Maharlika. Junior is dying soon. He lose so much weight. Oo nga eh. Kaya nga sabi ko yung mukha niya parang pulgas na eh. Parang si Pulgoso. Kamukha na ni Pulgoso, ang daming podcast. Well, si Pulgoso is maganda palang aso yun. Excuse me, ma'am. Diony, watching from Lapu-Lapu City. Wala naman talagang repatriation sa mga OFW. Binidyohan lang ang mga passenger na dati nang may ticket pa uwi. Johnny, napansin ko yon. Yung inilabas nitong RTVM ng Bangag administration, bakit naka-blurred yung mga itsura ng mga OFW? Thank you for that comment kasi napaisip ako kanina, bakit kailangan i-blurred? Hindi naman minor de edad yung mga OFW na bumaba sa eroplano. Kasi, based on that comment, malamang, yun nga, hindi sila OFW. They are regular passengers o travelers o mga turista na pumunta lang doon, tapos binlurred nila para hindi ma-identify na hindi naman talaga OFW. Ganito mag-optics ang Bangag administration. Kawawa talaga kayo mga palangga. Yes, sabi ni, lapit na yan si Lupin, inaantay ng isang bulating pipirma, sabi ni Ayam. Correct. Kaya galit na galit ang mga oligarchs at mga pink media kay PRRD dahil doon sa sinabi niyang destroy the oligarchs. Yes, naalala ko yan palangga. Kaya nga, I can't wait for VP Sara
na maging president siya. At I know 2 million% na hindi tayo bibiguin ni Inday Sara dahil nakita niya yung paghihirap ng taong bayan. Kaya let's pray so hard na si Inday Sara ay lagi lang safe, lagi lang siyang healthy, lagi lang siyang maalindog, lagi lang siyang maganda. Kasi kung maganda yung physically siya, ibig sabihin, healthy siya. So we have to pray for her kasi talagang gugurgurin niya ng bangag. Baka empleyado lang ng embassy at mga kamag-anak nila, yung mga, kunwari OFW, sabi ni AJCM. Yes, possible nga palangga. Sana bawiin ni Inday ang Meralco at tubig natin sa mga mapansamantalang negosyante, sabi ni Hannibal. Kaya mo, i-push natin kay Inday. Day, bawiin mo lahat, ipasuka mo lahat. Kasi sila yung kumikita eh. Sinasamantala tayo ng mga oligarchs. Kawawa talaga kayo. Kaya, Day, Inday Sara, please, kunin mo na ako na destroyer at tagagurgor ng mga bangag. Alright, inept talaga si Bangag. Sana pinili niyo si Robredo at VP si Sara. Sabi ni user, naku palangga, lutang din si Robredo. Nakita mo, lumunok na ng suka ngayon. Di ba? Sabi ko nga, tama si Lenny about sa pagnanakaw ng mga bangag. Di mo si Lenny, nakadikit na ngayon sa kay Bangag. Di ba? Binigyan ng budget ang luka-luka. Eh sabi nga ni Rowena Guanzon dyan, ni Attorney Guanzon, alam niya kung paano nang daya ang mema ninyo. Kaya nga I'm waiting for Attorney Guanzon para i-expose na yan kung paano nang daya si Robredo. So we don't need someone na pare-pareho lang na mandaraya. So nakakapagod na, no? Yung mga pabubudol nila. Right? Sabi ni Jojo Sator, yung iba na passenger at na-stranded lang sa airport kasi nga sarado ang airport. Tapos nung pwede nang mag-travel uli, inabangan sa airport para sabihin na sila naggastos ng ticket. Ganon ka-demonyo ang bangag na to. Okay? Yes. Abot langit ang ngiti ni Lenny kapiling si Bangag.